Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 12 minuto na, makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas, ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyon. Balansyado. Basta balita, DZRH Balansyado. Basta komentaryo, DZRH Balansyado. Balansyadong balita. Balansyado. Pilipinas, araw ngayon ng Huwebes sa 30 na sa buwan ng Hulyo taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. PRR records ni Vice President Sara at Mr. na si Attorney Mans Carpio natanggap na ng impeachment court. Senator Jinggoy Estrada humiling sa Sandigan Bayan na makapagpiyansa. Petisyon para sa pagtaas ng singil sa wasahin, nare-review na ng LTFRB. Mga taga-Hilagang Luzon pinag-iingat sa debris mula sa rocket na pinakawalan ng China sa Kalawakan. 510 milyong halaga ng shabu nasa ba sa Pantala ng Batangas. Pasok sa mga paaralan sa Nauhan Oriental Mindoro kinansela dahil sa bakbakan ng militar at NPA. Retiradong polis patay sa mananambang sa Nueva Ecija. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan ni Miss O, Miss Karen Oyong, ako si Josa Cruzat. At Henry Uri. Samantala, natanggap na ng impeachment court ng mga tax at bank records ni na Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Kinumpirma ng impeachment court clerk of court Attorney Renato Bantog Jr. na isinumitin na nga ng BIR at ng Bangkong Metro Bank, PS Bank, Security Bank, BPI at BDO ang mga nasabing dokumento alinsunod sa sabina ng korte. Sabi ni Bantog, ilan sa mga bangko ang humingi ng karagdagang 10 araw na palugit upang makumpleto naman ang mga kinakailangang record, habang ang AMLAC naman ay ngayong araw din ang deadline upang isumite ang mga hinihinging dokumento. Yung pag-receive kanina na hindi pa sa ganyan level of detail, no? Just to describe to you the process, we asked for the submission of 5 USBs and at least 1 printed copy, no, of the records. So as you may have noticed, may mga damaan dito na sinasabi nyo nga in certain media reports na unmarked boxes, no? So those boxes we inspected, ilan yung folders sa loob. No? So ganun pa lang yung ginawa natin today. We cannot go yet into the contents, we cannot go yet into the details of the submission, otherwise baka abutin kami na hanggang Sunday, no? Samantala, mas magiging malinaw na ang pagtalakay sa umano'y maling paggamit sa pondo ng Office of the Vice President at DepEd sa susunod na impeachment trial. Ito ay dahil ihaharap na ng prosecution bilang testigo sa paglilitis ang ilang mga opisyal ng Commission on Audit. Kabilang dito sina Roderick Wamil, former State Auditor of COA, ICFAO o Intelligence and Confidential Funds Office, gayon ni si Celine May del Campo, kasalukuyang State Auditor ng nasabing tanggapan. Ayon kay Lead Prosecutor Congresswoman Jervy Luistro, sila ang magpapaliwanag sa milyon-milyong pisong disallowances na inilabas sa mga umano'y bogus na pangalan gaya ng Mary Grace Piatos, Milky Sequoia at iba pang pangalan mula sa Chichirya family. Matatandaang sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong 19th Congress, na pag-alaman ng COA na ginastos lamang sa loob ng 11 araw ang 125 million pesong confidential funds ng OVP noong 2022. Report. Samantala, dun ho sa mga kagaya natin na nag-aabang ng wage increase, kailan ba dapat Diyos sa matitikman yung 85, tama ba?
first tranche 85 ay July 25, July last 25. week. And then January 1, 2027, yung natitira dun sa second I mean, tranche, yung second tranche, which is Oo. 15 pesos. January. 15 or 25 ba yun? 60 Oo. pesos pala last July 25. Tapos yung second, Yung natitira sa 85 ay sa 2027. which is 25. Oo. So yung first tranche 60, dapat matitikman natin beginning July 25. July 25. Pero meron po tayong plus report na ang isa pong tumutugon sa korte na Regional Trial Court ng Pasig City ay nagpalabas po ng status quo ante. Ibig sabihin ay hindi muna natin makititikman yung increase na yan sapagkat yun pong Redicon Trading and Construction Corporation represented by its president Jesus Ignacio and Arto Builders Incorporated, represented by its president Carlos Carlos ay nagpetition po sa Regional Tripartite Wages sila po yung petitioner at ang respondent po ay yung Regional Tripartite Wages and Productivity Board, National Capital Region, and the National Wages and Productivity Commission ay nagpetisyon po at dinala po yung kanilang petisyon sa Pasig Regional Trial Court. At sa petsa ho na July 24, ang naturang korte po ng Pasig ay nag-issue ng status quo ante. Na ang ibig sabihin noon ay hindi muna ipatutupad sapagkat kailangan dinggin muna yung TRO na hinihiling nitong mga petitioner. So humihiling kasi yung petitioner na ma-TRO. Okay. Habang wala pang TRO, status quo ante, ibig sabihin hindi mo na mapagbibigyan, Ayun lang. hindi mo na mai-apply yung kanya lang syempre 20 ko naman July 24 yung petsa dyan. Pero ang implementation sana is July 25. so so kung- yun yung hindi medyo malinaw. So kung July 24 dapat matitikman na natin sa sahod ng ano yan, ng August 15. 15, yan. August 15. So titingnan natin kung sa August 15 by then ay may TRO o kasi yung status quo ante naman, kumbaga kung gumagawa ka ng payroll, huwag mo munang dadagdagan. Hold on. Parang hold your horses. Parang ganyan mo na. So yan ulitin lang natin. Yung ating plus report, akin na mo nga uli yan para malinaw. Ito ho uli, pakinggan ninyo ha. Report. Ito po yon, hiniling po ng isang higanting construction company sa Pasig Regional Trial Court na mapigilan ang implementasyon ng kautosang itaas ang minimum na sweldo sa Metro Manila. Ang kahilingan po idinulog ng Redicon Trading and Construction Corporation sa Pasig Regional Trial Court sa mamagitan po ng petisyon para sa 72 oras na temporary restraining order status quo anti-order laban sa pagpapatupad po ng wages order number 27. Ayon kay Executive Judge Achilles Bulawitan, hindi maaaring ikonsidera ng hukuman ang pagtatakda ng 72 hours. Gayunman, dahil sa urgent nature ng petisyon, natukoy ng hukuman ang dahilan para itakda ang status quo hanggang hindi itinatakda ang schedule ng pagdinig sa hiling na TRO. Yun na nga, so habang hindi pa nadidinig at nadidesisyon na ng TRO, status quo ante muna. So wala munang galawan. Yan ang ibig sabihin po niyan. So yung mga nag-aantay na sa 15 ay madadagdagan ng magkano? Kung 60, di 30. 60 times ilang araw ba? 25, 26, 27, 28. Mga 5 araw, lampas 5 araw. Ibig sabihin yan, huwag muna kayong aasa para na lang hindi tayo po maunsyami. Ano ho? Sapagkat nasa korte pa yan. Status quo ante pa po hanggang sa magkaroon ng kanilang desisyon. Samantala, naganap ng petisyon si Senador Jingo Estrada sa Sandigang Bayan na humihiling naman na payagan siyang makapaglagak ng piyansa kaugnay
sa kanyang kinakaharap na kasong plunder, ginawa ng mababantas ang hakbang. 2 araw matapos ibasura ang anti-graft court o ng anti-graft court, ang kanyang mosyong itinakda ang halaga ng bail para sa nabanggit na kaso. Ayon sa Sandigan Bayan, ang tinutukoy na kahilingan ay premature hanggang walang nakapending na petisyon for bail. Kaya naman nagsumite ng petisyon sa Estrada para hilingin ang pansamantalang paglaya o temporary liberty. Dinipensahan naman ni Senate President Win Gatchalian at Senator Tito Soto ang pagbibigay ng committee chairmanship sa dalawang nakakulong na senator na sina Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Ayon kay Soto, bahagi na ng patakaran sa Senado na lahat ng senador ay nabibigyan ng committee chairmanship anuman ang kanilang estado o katayuan sa kasalukuyan. Aniya, kailangan din nila ng komite dahil dito manggagaling ang sweldo ng kanilang mga tauhan. Samantala, sinabi naman ni Gatchalian na senador pa rin sila kahit sila ay nakakulong. Hindi man anya nila magampanan ang kanilang tungkulin, maaari naman na ang vice chairman ang magpatakbo nito. Pakinggan natin ang tinig ni na Senators Soto at Gatchalian. Patakaran sa Senado yun na aside from the office of the senator, kailangan may committee so that that is the budget of the committee is where the employees of the senator grows their salaries. Well, senator pa rin siya, no? And somebody should member siya ng minority. So lahat ng member ng minority mabibigyan ng committee. But may vice chairman naman who runs the committee. So in that sense, para tumakbo yung committee, yung vice chair ang magpapatakbo ng committee. Balansyado. Samantala, sa iba pa ang mga balita, sinimula na ng LTFRB ang pagsusuri sa mga petisyon para sa dagdag pasahe bunsod ng sunod-sunod na pagtataas ng presyo ng petrolyo. Kabilang sa mga sektor na saklaw ng petisyon para sa fare increase sa mga jeepney, bus, UB Express, taxi at motorcycle taxi na umaaray na rin sa taas sa gastos sa pamamasada. Tiniyak naman ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na magiging patas at katanggap-tanggap ang desisyon para sa mga driver, operator at pasahero. Naon na nang inatasan ni DOTR Secretary Banoy Lopez ang ahensya na muling ripasuhin at kalkulahin ang tamang fare adjustment. Malabo pang maramdaman ang pag-aalis sa paniningil ng system loss sa mga consumer sa kabila ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA 2026. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Department of Energy USEC, Dr. Rowena Guevara, kailangan pang balansehin ang nais ng Pangulo dahil pangamba nito na hindi na rin kumita ang mga distribution utility gaya ng Meralco kung sasaluhin nito ang buong system loss. Sakaling maisabatas umano ang pag-aalis sa paniningil ng system loss charges sa consumer, tiyak na tatamaan ang distribution company o electric cooperative na posible umanong ikasara ng kanilang negosyo. Bagamat hindi ito agad-agad maibababa sa 0 peso, maaari anyang masingil muna sa pinakamababang halaga. Pakinggan natin ang tinig ni Dr. Rowena Guevara USEC ng DOE. Ang sinabing presidente, 0 ang i-charge sa consumer. Yes. Opo. Ang i-charge. Opo. Ibig sabihin, may mabakayat ng systems loss na yun kasi hindi consumer. Yun ang punto ni presidente. Opo. So, Pag nangyari yun, i-charge mo sa distribution utility. opo. Opo. So, Kawasan ng profits niya. kayang 0 pero may magpapasan. May Papasanin ng distribution. may magpapasan. Oo. Sila mismo. Kaya po. Samantala, hiniling naman ng isang higanting construction company. Ito, ulitin lang ho natin ha. Para po doon sa mga late tuner na nag-aantabay po ng wage increase na 60 pesos ngayong supposedly effectivity ni po ay July 25. Hiniling po ng isang higanting construction company sa Pasig City Regional Trial Court na mapigilan ang implementasyon ng kautosang itaas ang minimum na sweldo sa Metro Manila. Ang kahilingan ay dinulog ng Redicon Trading and Construction Corporation sa Pasig Regional Trial Court sa pamamagitan po ng petisyon para sa 72 hours na TRO o Temporary Restraining Order at status quo anti-order laban sa pagpapatupad ng wage increase Order number 27. Ayon po kay Executive Judge Achilles Balawitan, hindi maaaring ikonsidera ng hukuman ang pagtatakda ng 72 hours na TRO gayon paman. Dahil sa urgent nature ng petisyon,
Natukoy ng hukuman ang dahilan para itakdang status quo hanggang hindi na itatakda naman ang schedule ng pagdinig para sa TRO. Nagbabala ang Philippine Space Agency na posibleng bumagsak sa karagatan ng Hilagang Luzon ang mga debris mula sa inilunsad na Long March 6A rocket ng China kaninang umaga. Ayon sa PhilSA, maaaring bumagsak ang mga debris sa karagatan malapit sa Dalupiri Island at Babuyan Island sa Cagayan at sa Burgos, Ilocos Norte. Bagamat hindi inaasahang tatama sa mga kabahayan, maaari itong magdulot ng panganib sa mga barko, eroplano, bangkang pangisda at iba pang sasakyang dagat na daraan sa mga itinalagang drop zone. May posibilidad din umanong maanod ang mga debris sa mga kalapit na baybayin. Aabot naman patay ang isang 51 anyos na retiradong pulis naman sa Panarambang sa Quezon, Nueva Ecija. Batay sa report ng lokal na pulisya, sakay ng motorsiklo ang biktima na nakilalang si retired police Alexander Magno ng pagbabarili ng suspect. Agad namang sumuko sa kapulisan ng suspect kasamang pinaniniwalaang ginamit na baril sa krimen. Napag-alaman na may sigalot ng dalawa dahil sa away sa lupa at nagkaroon na rin ng pagtatalo kamakailan lamang. Nasa linya natin, Josa, si Wage Commission Executive Director, si Director Chris C. Director Chris C, magandang hapon po sa inyo. Si Henry Uri po at si Josa Cruzat sa DCRH. Good afternoon po, Sir Chris C. Okay, good afternoon Ay, po ma'am. sa inyo at sa inyo pong mga taga-subaybay. Ay ma'am, opo, sorry, magandang hapon po sa inyo. Ma'am, nakarating na ba sa inyo yung decision po ng isang branch ng Pasig RTC na status quo ante muna, yun pong inaasahan pong wage increase? Yes po, nakarating po ito sa amin at very short lang po yung aking magiging sagot tungkol dito. Ano po? Opo. lang po sa inyo. Kasi po yung pagtatakda ng wage order number NCR 27, ito naman po ay dumaan sa proseso na naaayon sa batas at ang determination process po na ginawa ng National Capital Region RTWPB. Ito po ay produkto ng konsultasyon at public hearing na dinaluhan naman po ng mga representante ng iba't ibang stakeholders natin, lalo na yung mga manggagawa, mamumuhunan at saka yung iba pa hong mga government agencies na meron pong interest dito sa issue. So, in short, kami po ay tumalima dito sa pamantayan na nakasaad sa RA 6727. Pero gayon pa man po ay kinikilala natin po itong proseso ng hudikatura at since meron pong TRO, tayo po ay susunod sa kanilang desisyon, alinsunod po sa paggalang natin sa saligang batas at sa principle of separation of powers. Opo. Ma'am, yun lang po, salamat po. Opo, ma'am, so ibig sabihin, yung pong mga manggagawa, kagaya po namin, wala muna kaming matatanggap na any increase sa pagsahod namin sa August 15. Yan po yung pagkakaalam namin, pero ililinawin pa rin po natin ito once na nagkaroon na po ng another na pag-uusap. So, Kasi ang nakalagay po doon sa order ay status quo ante. Pag sinabi po yatang ganun, ibig sabihin, binaba na yata ni Mama. In short, kailangan pa nila muna makipag-ugnayan. Subukan mo nga ulit kung napindot lang o binaba na tayo. Oo. Kasi ang gusto lang malaman ng mga kababayan natin is, lalo dito sa Metro Manila, kung may aasahan ba silang talagang increase, arawan increase na 60 pesos sa kanilang salary pagdating ng August 15. Sige ma'am, paintindi lang natin sa mga manggagawa ito pong bagay na ito na status quo ante para po sa kanilang kabatiran. Oo, hindi po kasi ako abogado. Opo. Kaya, Opo. So kanina binabanggit niyo well coordinated and discussed naman ito sa iba't ibang stakeholder. Kanya lang dahil may nagpetisyon at nagdesisyon naman ng korte na status quo ante muna, ibig sabihin wala munang galawan. Kung ano yung tama po yun. Kung ano yung natatanggap namin, iyon muna, walang dagdag.
Opo. Oo. Let's respect the decision po of the concerned Opo. court on in this regard. Opo. It's Pero- out of our mandate. Pero ma'am, would you know kung itong Redicon Trading and Construction Corporation na siyang nagpetisyon ay nakonsulta? Ang consultation po kasi natin, hindi ho by company, by organizations po. Opo. So, kung member po ng ECOP itong Redicon Trading and Construction Corporation, Opo. parang na rin po yun, na-consult na rin namin sila kasi member po sila ng ECOP. Opo. Sige, sana lang naman ma'am, magkaroon ng decision pabor sa mga manggagawa ito. Pero in the meantime, sabi nyo nga, igagalang nyo naman ang decision muna nitong korte na ito. Kumbaga wala rin muna kayong gagawin na nasa sa korte na ang bola ngayon. Yes po, tama po yun, sir. Apo, sige. Ma'am, salamat ng marami. Thank you po. Okay po. Okay. Ayan. Si Ma'am Maria Crisel de C, Executive Director ng National Wages and Productivity Commission. So, yun Josa, sa mga nakikinig ulit. Wala mo ng galawan. Wala mo ng galawan. Ibig sabihin, yung mga employer, ang utos ngayon sa mga sa finance at sa accounting, wag mo na kayong magdadagdag. Wag mo na magdagdag ng 60 piso. Oo. Ngayon, yung mga manggagawang kagaya natin, wag mo nang aasa. Ayun. Makibalita na lang tayo sa DOLE at saka sa Wage and Productivity Commission kung kailan po ito maipatutupad. Ang sabi lang ho ng aking partner si Josa, 60 pesos na nga. 85 pesos kasi sa 80 kabuuan Ay, hindi, pero yung 60 nga yung inaasahan sa na bagay. Ito kasi kakalipas lang ng July 25. Para tayong- Yung mga kababayan natin na para asang-asa na kasi na ba ngayon, July 30. So nakakalimang araw na 60 pesos sana. Para tayong tumitinidor ng sabaw. Para tayong kumakatas ng dugo sa singkamas. 33 minutes after 5 in the afternoon. Sumayin nyo na mga balita at talakayan sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Josa Cruzat. At Henry Uri. Tayo rito, karapatan ng sinuman na magpetisyon sa korte. Karapatan ng sinuman na kapag ka po merong ganyang mga wage order ay salagin ito. Lalo kung sa pakiramdam po nila ay may epekto ito sa kanilang mga kumpanya. Karapatan po nila yan Kanya lang sana sa panahong ito na ang ating mga kababayan, lalo na po yung mga minimum wage earner, ay labis na ang pasakit na nararanasan dahil sa taas ng presyo ng bilihin. Talaga ho namang ang dati pong isang piniritong galunggong na mahilab-hilab, kung nakukuha pa dati ho yan ng 70, ngayon po 85-90 na ang isang galunggong na pinirito. Hindi ko alam dyan sa inyo. So yung inyong i-increase sa amin na 60 pesos na maaari pong makatighaw ng maski kaunti sa aming pong gutom sa pang-araw-araw na bilihin, inyo pang hiniling sa korte na huwag munang ipatupad. Magkano ba ang mababawa sa inyo kung kayo ay mga may-ari ng kumpanya at mga may-ari ng faktorya? Yan bang 60 pesos? Ay ipaghihirap ba ninyo yan? Ikalulugi ba ninyo yan? Baka yan pang-tip nyo lang sa mga subagay, kung mayayaman kayo, hindi naman kayo magtitip ng 60 pesos sa mga barbero, sa mga parking attendant at lalo sa mga kinakainan ninyong mamahaling restaurant. Sana naman ay maging konsiderable kayo. 60 pesos, 85 yan Pero yung 60, phase 1, phase 2, yung 25 sa January pa. Pambihira naman, di ba? So kami umaapila sana
bilang isa ring manggagawa, maapila tayo naman sa mga may-ari ng kumpanya at sa management nito. Ha? Naintindihan namin, mataas din ang binabayaran yung kuryente. Mataas din ang binabayaran yung gasolina ng inyong mga sasakyang nagyayaot paritong may kaugnayan sa inyo pong negosyo. Naintindihan namin yan eh. Pero mas mahaba kasi ang PC ninyo eh. Mas marami kayong inipon. Mas marami kayong mas marami kayong balon ng kayamanan. 'Di ba? Mas marami. Mas 'di ba? Si Attorney Romy Macalintal nga tawagan mo. Sabi mo kami magkukwentuhan. Baka may number ka. Sige, tungkol din same topic, Ate Diyosa. Ha? Pasuyo na ganda, ha? Hindi. Sana lang ho doon sa mga nakikinig sa atin. Na may-ari ng mga kumpanya. Di ba? Yan namang mga pakaukaunti na yan. Sabagay, pag pinagsama yan, 60. Tapos kung ang empleyado ninyo'y mga 200, 1,000, medyo malaki-laki rin yan. Pero ika ko nga ho, sa pagitan nating manggagawa at sa pagitan ninyong may-ari ng kumpanya, na lahat namang yaman sa buhay ay inyo nang natikman, lahat ng luho ay inyo nang naranasan. Sa dami ng inyong mga tinagong kayamanan, di kami, ayoko namang sabihin nagpapalimos kami. Kami ho sana inyo namang kahabagan sa aming mga anong tawag rin sa aming mga kaunting nilalambing sa inyo. Na 60 pesos. Anyway, kasi yun ho ang kwento. Di ho ba may wage order na inilabas ang DOLE si Secretary Francis Tolentino. In fairness dun sa mama, na maski pa paano ho, nakita niya na dapat kalingain sa mga panahong ito ng may kahirapan ng buhay ang mga manggagawa. O nga pala, may pinag-uusapan akong taas pasahe. Tawagan mo nga si Asik Vigor Mendoza kung magkano ba yung hinihiling ng mga jeepney driver na yan. Hindi ba? Mga ma'am, mga sir, mga boss. No. That 60 pesos, hindi nun yun na ho yan ikakawan. Hindi na ninyo yan. Kayo na lang muna siguro, baka po pwede naman. Kaya naman ninyo na kayo ang magsakripisyo para sa aming mga manggagawa. Sa inyo na lang namin kukunin. Sa inyong tubo. Bawasi, ika nga. Bawasi. Yung mga tinutubo ninyo Alam namin, kayo nagninegosyo hindi para malugi, kundi para kumita. Pero ang inyong lakas ay nasa manggagawa Baka ang sasabihin ninyo with all due respect teka muna sa dami na naghahanap ng trabaho ngayon kung ayaw magtrabaho ng mga nagtatrabaho riyan at tatamad-tamad at dahil hindi ma-increase marami naghahanap, madaling palitan yan. Naiintindihan natin yan. Yan pwede nga akong katwiran. Pero huwag tayong humantong sa ganun. Mahalin natin ang manggagawa at para mahalin nito ang kanyang trabaho, pakainin natin swelduhan natin ng tama, di ba? Para siya makapagtrabaho ng may lakas. Ay, nako. Nakakalungkot lang. Yung 60 pesos na yun meron pa palang kumpanya na humiling na mati-RO muna ito. Humiling na at yun tuloy, status quo ante. So, yun effective na sana yun ang July 25. So, from 25, kung magkano man ang inyong sweldo, maski pa paano may mapapadagdag na kaunti pagsapit ng 15 ng Agosto o 20 ng Agosto at 30 ng Agosto Sana, meron sana, 'di ba? Pamasahe man lang sana sa jeep. Ay wala pambili ng turon. Ang turon ngayon, by the way, 25 pesos na. Ang sundot saging ngayon, di ba? Alam niyo ba yung sundot saging sa amin? Sundot saging. Alam mo yung sundot saging? Banana Q. Yan ang sundot saging.
'Di ba? Yung sundot saging na 25 pesos na. Nakikita ninyo 'yon. Pagkaliit pa ng saging. Ang sa malamig ngayon, magkano ng isang basong sa malamig ngayon? 15 pesos na kung di ako nagkakamali. So kung meron kang sundot saging at sa malamig, so 15 tsaka 25, inako po 40 pesos na. Hindi ba? Di ba? Teka pala, yung 60 pesos pag nasama yun sa sweldo mo, taxable din yun, ano? Tama ba? Kung ikaw ay nasa bracket mo na kinakaltasan ka. Yun. Kung nasa bracket ka, di masasama pa yun. May kaltas pa yun eh. Hindi ba? So, bilang isa rin manggagawa, at hindi naman, kasi sabi nung kausap natin kanina, na taga National and Productivity Wages Commission, well represented naman yung kanilang bago naman nila ginawa ito. May mga kuha naman may mga representasyon naman ng employer Yung Employer Confederation of the Philippines o ECOP. Kanya sabi niya, nagtataka nga sila bakit may sumulpot pang ganun. Siguro, yung mga leader manggagawa, Josa, palagay ko yung mga yan baka diretso sa Court of Appeals yan. Para kung ano man yung, hindi ba, umakuha na agad, maharang na yung mga ganyang at nang matuloy na. Kasi kahirapan kahirapan po ang problema talaga natin aminin na natin siya hindi. Kung ano man kung nanganganak man ng iba't ibang problema, ang kahirapan, ay kahirapan pa rin po ang punot dulo niyan. Kung lumalalaman ng krimen, kung lumalalaman ng illegal na gawain, kahirapan. Pagka ang tao ay mahirap at wala nang makain, susuling kung saan-saan, gagawa ng masama. Para lamang makasurvive. Para lamang, bakit yung mawawalang galang Kanya minsan baligtad ang pananaw mo sa buhay, kumpara doon sa iba, lack of education, kahirapan pa rin. Bakit marami ang hindi nakakapag-aral ng wasto at nakakatapos ng matayog na pinag-aralan? Kasi kahirapan ng buhay. Sabi nga nung iba, masipag naman, kayod naman kami ng kayod pero bakit hirap pa rin? Mataas ang bilihin mataas ang presyo yung presyo mabilis tumaas, pero yung sahod ang bagal. Tapos pag may mga ganyan pang mga counting increase hihilahin pa. At tayo mo ay hihilingin pang huwag mo nang ipatupad. Bihira. Karapatan ninyo yan. Pero yun ang aming lambing sa inyo. Huwag na sana. 60 pesos na nga yan. Di bali sana kung 500 piso hinihingi namin Diba? Hindi pa nga yung 60 pesos na nga na yan Hindi pa makabili ng isang masarap-sarap na sinigang yan 85 pesos na, 90 pesos na ang isang sinigang na may 2 hiwa at isang patatas, di ba? Oo. Hindi pa nga Yun ang nga lang ang sinasabi ko, yung 60 pesos, isang sundot saging na 25 at isang sa malamig na 15-40 na. So may natitira kang 20. Kung meron ka nakadaan ng fishball, dahil nabiting ka sa banana kayo, magkano fishball ngayon? Yung 20 pesos mo, 6 na pirasong fishball lang yun Hira naman. Diba? Samantalang kayo namang aming mga pinaglilingkurang mga boss at mga may-ari ng mga malalaking kumpanya. Kayo mga mayayaman, subukan nyo kaya minsan magbaligtad tayo. Sarap siguro, kami naman ang mayaman at kayo naman ang mahirap. Balance. 5:57. Babalik po tayo. Yung problemang ito sa Laguna ng mga pasyente. Totoo ba ito, Kuya Eric Dastas? Abay, mahirap ito. Teka muna, dyan daw sa Laguna ay maraming mga... paring Rem, mahirap yun.
pag pasyente ka, dapat konbinyente ka at hindi lalala lalo ang sakit mo. Kung ikaw ay pasyente, nahihirapan ka namang huminga dahil kulang sa ventilasyon yung mga ospital. Palagay ko naman hindi magkukulang dyan ng kanilang gobernador. Ano sabi ng gobernador naman ninyo, mga taga Laguna? Yun o mga pasyente sa mga ospital dyan ho sa Laguna. Nako, nahihirapan daw hong huminga dahil sa kakulungan ng mga ventilasyon. Si Ate Sol Aragones naman siguro hindi naman magpapabaya yan. Humingi ka mo ng humiling na ba, Kuya Eric? Humiling na ba ng mga ventilador? Yung mga pasyente? Dapat lang humiling ng mga ventilador. At saka yung mga ventilador, dapat yun yung mga kwan. Yung mga parang sa tuyuan ng palay. Hindi, wag naman industrial fan. Baka mapayir naman yung mga dextrose at saka yung mga pasyente mismo. Mga pasyente ho sa mga ospital dyan ho sa Laguna, nahihirapang huminga. At nagpaabot na nga daw ho ng kanilang hinaing kay Governor Sol Aragones. Balita mula kay Eric Dastas. Eric! Kuya Henry, tama ka. Umabot na nga sa tanggapan ng punong lalawigan ang problema ng mga pasyente sa iba't ibang ospital sa lalawigan ng Laguna na nahihirapang huminga dahil na rin nga sa kakulangan ng ventilasyon kung saan agad itong tinugunan ni Governor Sol Aragones at ibinigay ang mga bagong ventilator sa mga ospital na nasa ilalim ng pamahalaan panlalawigan. Pinagkalooban ng mechanical ventilators ang Laguna Medical Center, JP Rizal Memorial District Hospital at ang San Pablo District Hospital. Habang susunod naman na dadalhan ng mga aparato ang 6 pang ospital sa naturang lalawigan. Ang ventilator, Kuya Henry, ay ginagamit ng mga pasyenteng nahihirapan ngang huminga. Nakalinya na rin ang libreng flu vaccine, lalo na ngayong panahon ng trangkaso na may kasama pang ubo at sipon. Kuya Eric, ventilator, hindi ventilador. Baka mamaya kasi electric pan ng pagkaintindi. Yung ventilator, yun yung kinakabit sa, tama ba, sa ilong ng mga pasyente? Ilong yan. Tama. Parang oxygen, parang gano'n yata yun eh. Parang oxygen. Parang oxygen, oo. Tama yun. Hindi kasi, alam mo, yung problemang yan, palagay ko, hindi lamang yan sa Laguna eh. Baka kahit dito sa mga malalaking ospital sa Metro Manila, yung mga government hospital. Posible rin nakakaranas. Napakadelikado pag wala niyan, lalo yung mga hinahapo. Tama ka, tama. So ang mabibigay ang ospital, ano mga ospital? Ang mabibiyayaan ditong ospital ay itong mechanical o itong Laguna Medical Center, JP Rizal Memorial District Hospital at itong San Pablo District Hospital. Ay, malalaki yan. Susunod dyan, sabi nga natin kanina, ay yung mga iba pang aparato sa 6 pang ospital dyan sa lalawigan ng Laguna. Oo. At tayo nga dito, kapag ito hindi naagapan, ay maaaring itong humantong sa pneumonia. Kaya tsaka baka ikamatay mahirap pag pasyente ka at hinahapo ka baka mamatay ka lalo masisirya ng maigit mabilis naman itong pang-aksyon. Sige, so good news ito sa mga taga Laguna. Tama po yun eh. Magkakaroon ng ventilator, yung mga nahihirapang huminga riyan sa mga ospital. Tama ko yun. Ito nga, binigyan na rin ng pag-utos o tayo nga rin kay Governor Aragones ay ikutin na ng kanyang health team ang 24 na bayan pa at 6 na syudad para magbibigay naman ng libreng flu vaccine. Alright. So, yan yung pinakahuling sitwasyon ngayon dito sa sitwasyon ng mga nahihirapang huminga nga dito sa lalawigan ng Laguna sa mga pangunahing ospital. Ito pa rin si RH30, Eric Testas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Eric Dastas. And thank you, Governor Sol Aragones. Ate Sol, miss na natin reporter dati ito ng TV Patrol. Si Sol Aragones.
Samantala, pahayag naman ni Vice President Sara na tuta ni PBBM ang ICC tinawag na nonsense ng Malacanang. RH number 14, Let Narciso, Let. Walang katotohanan, walang basehan at walang saysay. Ganyan inilarawan ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na sinusuportahan umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang International Criminal Court at gayon din ang ICC sa presidente. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, maaaring bunga na lamang ng pagkadismaya ang mga binibitiwang pahayag ni VP Sara dahil nililitis ang kanyang ama sa ICC. Muling ipinaalala ni Castro na 2017 pa na isampa ang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung kailan isang ordinaryo at pribadong mamamayan pa si Pangulong Marcos. Dagdag ng Palace official, malamang din na ikinalulungkot ng Vice Presidente na ang ICC ay isang impartial court na hindi maaaring gamitan ng impluensya at hindi kayang takutin o pagbantaan ng anumang karahasan. Ang mga sinabi po ni Vice Presidente ay pawang walang katotohanan, useless, baseless, nonsense. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balansyado. Thank you, Led. Samantala, pahayag ni si Congressman Chel Jokno, hindi raw magpapadistract sa issue ng umano'y spliced videos. RH number 12, Milky Rigunan. Milky. Nakatuon ang pansin ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno sa kanyang partisipasyon bilang miyembro ng House Prosecution Team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jokno, hindi siya magpapadistract sa issue ng splice videos na isirasangkot si Senator Judge Pia Cayetano. Paliwanag ni Jokno, maraming trabaho ang prosecution team sa ongoing impeachment trial kay VP Sara at ito ang prioridad niya na magamparan ng kanyang papel at makatulong na mapanagot ang Vice Presidente. Reaksyon ni Jokno matapos magsampa ang women's rights advocates, mga student leaders at civil society groups ng ethics complaint laban kay Senator Judge Pia Cayetano. Sa sulat na isinumite sa komite na pinamumunuan ni Senator Tito Soto, iginit ang grupo sa paunguna ng Tindig Pilipinas na imbestigahan si Cayetano dahil sa pagpapakalat nito sa kanyang Facebook page ng Splice and misleading video. Sa 1-minute Splice video, nakasulat sa caption na inamin umano ni Jokno na fishing expedition lang ang paghahanap ng ebidensya sa tax at bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, umano'y 50 milyones na pondong suhol sa Comelec ng Dasmariñas LGU itinanggi ng komisyon. Balita po mula kay Tina Nolasco. Tina. Fake news ang kumakalat na post ng Facebook page na Calabarzon Connect na nagsasabing legal bribery in broad daylight ang pagbibigay umano ng 50 million pesos na tulong pinansyal ng pamahalaang lungsod ng Dasmariñas sa Comelec para sa isasagawang special elections sa 4th Legislative District ng Cavite sa August 29 ngayong taon. Ito ang iginiit ng Commission on Elections sa inilabas itong pahayag ngayong araw kaugnay ng nasabing aligasyon. Depensa ng Comelec, ang 50 million pesos mula sa pamahalaang lungsod ng Dasmariñas ay dagdag pondo para sa mas maayos at matagumpay na pagsasagawa ng nasabing special elections at hindi isang uri ng suhol para impluwensyahan ng Comelec at baluktutin ang magiging resulta ng special elections sa Dasmariñas, Cavite. Nanindigan din ang komisyon na hindi kailanman legal ang panunuhol. Wala rin umanong ebidensya ang tahasang akusasyon na ito sa komisyon at pinaalalahanan din ng Comelec ang publiko na huwag agad maniwala o magbahagi ng mga hindi beripikadong impormasyon. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tina! Samantala, overstaying na US national, inaresto po ng Bureau of Immigration sa Cabuyao, Laguna. Pero mahanap na ho ito sa deportasyon. RH number 27, Noche Kakas, Noche. Noche? Baka mahina yung battery niya, no? Pakitawagan mo lang si Noche. Sige. Oy, doon ho sa mga nakikinig pala sa ating mga inhinyero,
mga inhinyero, mga nurse at saka sa mga arkitekto, mga maging teachers, midwife, kung basta yun may lisensya na nire-renew taon-taon sa PRC, Professional Regulation Commission. Alam po ba ninyo, sana, ito kasi panukala pa lamang naman, panukalang batas pa lamang po ito kay pinadala pala sa atin po ito ng Office of Senator Bongo. May panukalang batas po ang senador na yung mga lisensya po ninyo ay sa halip na 3 taon, pag ma-approvean po yung panukalang batas, ay magiging 5 years na. So madadagdagan po ng 2 taon. Kasi ang sabi po ni Senbong, mahirap lalo kung ikaw ay taga-probinsya. Tapos minsan kinakailangan mo pang pumunta ng Metro Manila para mag-renew. Pamasahe, matutuluyan, di ba? Medyo kwan po ito, medyo talagang naman para sa mga arkitekto, lalo yung mga nagsisimula pa at wala pa namang ganong kalalakihong mga kliyente po. So ito yung extension bill seeking an extension for PRC ID na maging 5 years na sa halip na 3 years lamang. Maganda po ito. Sana po ito'y makalusot din. Itong Senate Bill number 2326 ni Senator Go. Diba? Kasi bukod po sa gastos, kung kayo'y lalo yung mga nasa Visayas and Mindanao, bukod sa gastos ninyo sa airfare at saka sa inyong sa inyo pong matutuluyan dito, meron kayong renewal fees na taon-taon inyo pong kuwan. O every 3 years inyo pong babayaran. Ngayon ang gagawin na lamang nitong batas na ito, every 5 years kayo magre-renew. Yan, maganda yan. Parang yung, di ba, naalala niyo yung driver's license na pag wala kang mga violations, pwede kang ma-renew ng 10 years. Ganon din yung passport, di ba? Malaking bagay po itong mga ganitong panukala. At I think Senator Bongo is on the right track by filing this bill. Thank you. 5 years, yung mga, di ba? Ano masasabi ninyo rito mga inhinyero at mga arkitekto? Di ba? Ito yung mga ito yung mga panukala na kwan na talagang dapat ay nagiging mabilis ang pag-aproba. Sana yung mga senador maging mabilis ang pag-aproba po rito. Pero sabi ko nga dapat siguro hindi 5 years lang di ba? Sana isinagad na sa 10 years. 10 taon na. Kaya lang siyempre baka naman pumalag na ang PRC riyan. Kasi yung renewal fee, added income po yun ng gobyerno. Malaki rin ang mawawala. Makalusot lang itong 2 years extension. Okay na ito. Magiging 5 years na yung validity, ayos na rin naman. Balikan natin si Noche Kakas. Noche! Kaya Henry, arestado ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang overstaying na U.S. national sa Cabuyao City sa lalawigan ng Laguna. Ito ay sa pinaigting na pagpapatupad ng Philippine Immigration Law. Kinilala ang 27 anyos na si alias Christie, isang female U.S. citizen. Ayon sa report ng BI, nabigong mag-extend ng kanyang visa na isang paglabag sa Philippine Immigration Act of 1940. Nabatid na hanggang Enero lang ngayong taon ang pamamalagi ng dayuhan. Ngunit matapos noon, wala na umanong record of payment o nag-apply man lang ng extension. Pinoproseso na ang deportation charges laban sa naturang foreigner. Noche, hindi ba umuulan? Sa ngayon, Henry, maliwalas, maganda yung panahon. Di tayo nakaranas na pag-ulan hanggang sa mga oras na ito. So maganda ang kwan, maganda ang hulab.
maliwalas yung kalangitan na Henry at nandito tayo ngayon, binabaybay natin itong Osmeña Highway at matraffic na lang yung mga motorista, mga sasakyan yung papasok ng Villamor Airbase galing ng Osmeña Highway. Ganun din yung South Luzon Expressway, masikip din yung daloy ng traffic mula dito sa may peak hour kasi, peak hour pa ngayon tama. Drive Nichols hanggang dito sa may area ng EDSA sa may Magallanes. Drive time sige. Thank you. Ingat. No, Chikakas, wala po dyan sa South. Salamat. Samantala, ulitin natin kung kayo po bibiyahin ngayon, nanonood kayo sa Facebook ng balita at nakikinig sa amin. Baka hindi nyo nahagip kanina at naipangutang na ninyo. Ako, masisti pala nito, Diyos. Ako, naipangutang mo na ng increase. Kung naipangutang mo na, naipangako mo na may increase kami sa 15 mababayaran na kita. Makakahulog na ako sa iyo. Tapos yung order mo, yung add to cart mo, ang delivery ay 16 o 17 kasi umaasa ka may kaunting dagdag. Ang problema riyan, yung inaasahan ninyong dagdag mula July 25 paakyat ay hindi mo na po maipatutupad yung 60 pesos na increase. Wala muna hong galawan sa sweldong tinatanggap ninyo. Yan ang ibig sabihin ng status quo ante. Status, hindi anti-clear yun status quo ante. Yun Latin kwan yan. Ibig sabihin walang galawan ang ibig sabihin yan. Steady lang. Kung ang tinatanggap mong sweldo ay 780 kada araw at umaasa ka na magiging 840 na ito dahil nga sa 60 pesos na increase, wala po, hindi po muna. Sapagkat yun pong isang higanteng construction company na tumutugon po sa pangalang Redicon Trading and Construction Corporation ay dumulog po sa Pasig Regional Trial Court at sinabi na kung maaari naman ay 72 hours na wala muna TRO muna yung increase. Sabi nung korte, teka muna, hindi naman tayo pwedeng mag-TRO ng matakda ng ganyang 72 hours na TRO. Kaya status ko muna at didinggin muna namin yung inyong prayer. Yun ang ibig sabihin po noon. So in other words, kung hindi po agad madidinig ito at hindi madidesisyonan, hindi baliwala yung effectivity ng July 25. So mag-aantay ulit tayo ng ilang araw pa. Apo, ayan ganyan talaga. Sabi ko nga ho kanina para tayong kumakatas ng dugo sa singkamas. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Ito na ang ating winner for taga Malolos. So, si Ralph Christian Ramos. Christian? Ralph? Ano bang tawag sa iyo? Ralph o Christian? Ralph na lang po. Ralph, ayan. Sa Malolos ba may baha pa ngayon? Ngayon po wala naman po masyado. Ano bang kalapit na bayan ng Malolos na may na binabaha? Sa may Giginto po tsaka Kalumpit po. Yan tinamaan ng magaling na kawawa naman yung mga tao riyan, sa may Kalumpit, Yes po. Hanggang ngayon kahit walang balita ko yata, tama ba? Kahit walang ulan binabaha riyan Minsan lang po kapag may high tide po. Oo, nako. Pero yung talagang bayan yung hindi nawawalan ng ng tubig.
Meron ako Sa napanood. Hagonoy po. Hagonoy. Opo. Naku po. O sige. Mabuti dyan sa inyo sa Malolos. Syudad ng Malolos di ba, Christian? Opo, yes. Sige. Anyway, hindi na kita pa hahabain pa. Anong himpilan ng radyo ang kauna-unahan sa Pilipinas? Una sa Pilipino at 80 years na naglilingkod sa publiko. DZRH po. Ayan. Ikaw ba estudyante pa, iho? Yes po, third year college student. Aba, tama. Malaking bagay. Wala mang increase May 500 pesos ka naman mula sa aming kring-kring panalo promo. Christian, thank you Thank you po. Thank you so much po. Salamat. Si Ralph Christian Ramos ang ating winner sa Kring-Kring Panalo Promo. Kita mo nga naman yun. Sana yung ganyan ng increase, 500. Oo. Di ba? Abay, isipin mo kung 500. Kada araw. Kung 500 kada araw, sa loob ng 5 araw, ay meron kang 2.5 sa loob ng isang linggo. Mayroon kang 3.5. Kasarap magkwenta. Tawarin naman. Yung 60 nga para tayong yung 60 nga para tayong tumitinidor ng sabaw. Yung 500 piso pa. Ay, sus gilew. Sumayin nyo na kalipunan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Marami pong salamat. Lagi po nating paalala sa ating lahat. Kung gusto nating umasenso sa buhay, manalig, at palaging magdasal sa may kapal, huwag gagawa ng masama sa kapwa. Bagkus, laging gumawa ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi ho magbubunga ng masama. At dagdagan pa ng pagtulong sa nangangailangan dahil health is wealth. Sa ngalan ng aking partner na si Karen Oyong at si Joseph Rosat, ariho ay si Henry Uri. Balansyado.